Mga kabrido, magandang morning sa inyong lahat. Ito, samahan nyo na naman ako. Maglathala na naman tayo, magpakita na naman tayo ng sitwasyon sa ating backyard, mga sharing ng ating ginagawa, pamamaraan, and then kung paano natin na maintain ang healthy roosters sa ating backyard. Tara, samahan nyo ako. Pero bagong lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. So yan mga kabrid, magandang araw sa inyong lahat mga kabrid. Ito, panibagong araw na naman mga kabrid. Panibagong paglalathala na naman po. Ayan o, magandang sikat ng araw. Umulan na naman kagabi. Laging umuulan kagabi, kahapon, kagabi. Maya maya magpapahinga lang ng konting oras, pero uulan na naman. So for today's video mga kabrid, it's all about rooster. It's all about backyard house. It's all about sharing of my daily viewing of my roosters mga kabrid. So ayun sa ating bulik. So pinalitan natin yung ating isang payungan. Ito yung una nating payungan mga kabrid. Yung pinakauna nating bulik. Kapatid yan nung sinasabi ko sa yung mahaba ang bias, tapos maiksi yung mga paa. So yan siya. Ang haba ng tahid niya mga kabrid. Yan, napakahaba ng tahid, pero hindi siya namamalo mga kabrid, or hindi siya nagkakaroon ng aggressive na napakabait na parang siya bulik na round head mga kabrid. Napakahaba ng katawan, ang laki ng pangangatawan niyan mga kabrid. Tapos nagpalit ng balahibo yan, kaya sobrang ilap ng nakaraan. So yan, nung nakabalik na yung balahibo niya, patapos na yan, papatigasin na lang po gamit ang ating mga feeding. Ayan na siya mga kabrid. Ang ganda mga kabrid, ang ganda ng ating bulik na ito mga kabrid. Matangkad, mabait, and then okay to. Yung dance niya is okay, kaya talagang tinago ko siya, nilagyan ko siya ng personal na leg band mga kabrid. Ayan mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Ito yung iba natin, yung ating tornado hats na ayaw niyang nasa bahay ng manok or sa kulungan. Gusto niya laging nakaganyan, kaya ayan, lagi siyang nalabas. Ang dito kasi sinibalang na nakalagay natin is hindi siya natuto sa inallowance nating 2 araw, 3 araw na papasanay sa kanilang makadapo-dapo. Kagaya nito, marunong siyang pumanik. Hindi tayo nag-process ng sinasabing pagkukording, pag-aaral sa kategory. Sinanay na agad natin sila na diretso sa TV mga kabrid. Ayan mga kabrid, yung ating mga inahin mga kabrid. Sila yung mga hindi marunong maglimlim mga kabrid. Sa kanilang 4, isa lang ang natutong maglimlim. So ito, hindi siya naglimlim mga kabrid. Magandang inahin sana, kaso hindi siya marunong. Yan ang kaanohan ng mga hybrid mga kabrid. Mostly sa hybrid is hindi sila marunong maglimlim. Bukod sa pinipisa nila ang kanilang itlog mga kabrid, hindi rin sila maayos maglimlim. Mapabuhay man nila yung nililimliman nila, hindi sila marunong mag-alaga ng mga sisiw. Kaya lahat yan ng mga alaga ko pong manok is pinalaki ko po sa aking pag-aalaga mula po sa pa lang nila, day old pa lang, kinuha na natin sa hatchery, tayo na nagpalaki mga kabrid. So ganyan sila kung mga ka-fragile o kakaiba sa kanila, kasi mga game birds po ito. Mga game birds, may mga sinasabing high IQ na mga alagang manok mga kabrid. So hindi sila yung mga kagaya ng native na mga manok na naglilimlim talaga ng maayos, kahit marami pang ilagay na itlog, kahit ayusin mo, ilipat-lipat mo yung limliman, hindi sila napapano. Sila mababait, hindi gaya nito kabrid. May mga ugaling kumbaga sa maarte or delicates, o yung bang ba. Ayan siya, yung ating malatuba naman mga kabrid. Malatuba, turubak po ito ng Kelso na palahi. So dito pa lang masasabi natin na ang Kelso talaga ay hindi baseline na breed mga kabrid. Hindi siya baseline. Pag sinabing baseline, pag ginamit mo ang kaparehong linyada, walang ibang maghahalo. Kaya minsan makita nyo pag nagpalahi ang iba, pag puti ang ginamit, puro puti ang lalabas. Pag pula, puro pula. Pag alimbuyog yung mga ganun ba, pag bulik, pag puro ganun, puro ganun ang lalabas. Pero dahil ang Kelso is composed of different bloodlines na rin, yan, halo-halo ang lalabas. So isa ito sa palatandaan na ang Kelso ay gumamit ng ganitong kulay noong unang panahon. Kasi ito, ang tawag dito namin is throwback po, throwback na lahi.
na sinasabi. So ayan o, ibang distinction niya mga kabrid, ibang distinction niya sa mga kapatid niya. Mga kapatid niya maninipis ang paa, pencil pit, tapos high station, tapos ang katawan nila iba. Ito iba talaga kabrid, bilugan na maiksi, malaki ang paa, mid to high. Ayan siya. So throwback talaga siya. So ito naman yung isa sa sinibalang natin na pinasok. Ito natuto siya mga kabrid, natuto siya sa 3 days nating sasanay. Hindi natin sila kasi pinadaan sa pagkukording, which is medyo medyo long time process na sinasabi yung pagkukording. Sila pag hindi natin nakitaan ng pagkatuto sa pagtatali sa kanila o pagkukording, ibalik natin muna ulit doon. Ayun binalik ko siya mga kabrid, binalik ko siya. So yan ang mga dating nasa taas, nasa doon sa ito sila. Pagkatapos switching naman ito, yung mga nasa labas dito sa nakahilira dyan sa taas, ayun yung mga puti, sila naman ang natin, isasanay natin sa cording. Kailangan kasi sa manok mga kabrid, marunong sa sinasabing adjustment of process na sinasabi, yung parang mental conditioning na, alam ko yan, itatali nila ako kasi gusto nila akong ipa-exercise sa labas. Kailangan nakatali ako kasi para hindi ako makawala at makapang disgrasya ng iba, or sinasabing makaangat, kasi ang manok natin mga kabrid, pag iyan nakawala or na alisan natin ng kanyang tali mga kabrid, hahanap yan ng katunggali, hahanap yan kahit may makita yan ng isang lalaki dyan, kahit sobrang laki, hindi niya kaya, sasayawin niya kabrid hanggang sa may malagas. Pag masama-sama pa mga kabrid, pareha silang malagas. Kasi grabe mga kabrid ang pag-aalaga ng ganitong manok mga kabrid. Sila kahit maliliit pa lang is talagang kumbaga sa tao baga, sila yung mga boxer na sinasabi, athletic type na mga boxer, karatista, yung may mga something, hindi sila yung normal na tao. Hindi sila yung normal na manok na tapunan mo lang dyan mga kabrid, okay na. Mamayang hapon okay na, kahit magkakatabi-tabi okay na. Magkatampuhan man sila, maya-maya bati na naman. Sila po hindi ho, hanggat hindi po sila may dumadapa or hindi po may sumusuko or hindi mo pa kahit sumuko na mga kabrid, hindi nila titigilan. So ito yung mga manok mga kabrid na para dito sa atin medyo may kamahalan sila kasi may mga sila special skill na sinasabi. Design sila para sa mga yung bang sinasabing sports, yung pang sports na sinasabi, silang design na yun. So ayan mga kabrid, yung ating mga palahay, mga dumalaga na kabrid, mga dumalaga na, laki ng katawan nito, lapad ng likod kabrid, kilso na konti lang yung balahibo mga kabrid. High high ratio na ng pagkakilso. Ayan, puti ang paa. So magaganda tong gamitin kasi ang ilalabas nila mga kabrid, mga matataas na antas na ng pagkakilso. Sila yung may mga, kumbaga sa tao, may mataas na dugo mga kabrid. So parisan mo lang ng lulo niya yan na kilso, maglalabas ng mga puti yan mga kabrid. Kasi mataas na yung nila, yung kombinasyon ng dugo, kumbaga sa 1/8 na sinasabi. Siyempre masasabi natin yan kasi 5 taon ba nating in-inbreed yan, pinabalik-balik sa lulo sa isang lahi. So ito mga kabrid na pinapakita ko po sa inyo, kunting sharing lang, kunting pagpapakita, kunting update. May mga masasabi akong malalalim, which is ang mga magmamanok lang ang marunong umintindi para sa akin. Mga magmamanok lang din ang kayang mag-correct sa mga sinasabi ko mga kabrid. So ayun kabrid, mga second batch natin nang inbreed ngayong taon. Ayan mga second batch natin. Ayan sila yung second batch. Ayan. Yung sa dulo mga third batch natin yun. May mga special din tayong nakatabi para sa special na manok na nakikitaan natin. Maliit pa lang kasi mga kabrid, mayroon na tayong monitoring or observation na ginagawa. So pag may nakita tayong special na manok or may distinction na hindi ito pwedeng hindi ito pwedeng samahan, ganun ba? Hindi siya pwedeng samahan kasi
sa mga manok ko po, kahit mga 2 months old, doon ako nagkakaroon ng losses kasi naglalaro na sila hanggang sa may maano na, may makabilang ano na nakabreed. So medyo pag-alaga ng ganitong manok is ano siya, more on dapat mag-observe ka. The more na mag-observe ka, mas the more na maiingatan mo sila. Mas the more na titingnan mo sila, mas the more mo silang masisecure na sinasabi. Hindi sila kagaya nung mga native na kahit pagkasisi is maliliksi na, malulusog na. So ito hindi. Ikaw ang magbibigay sa kanila ng karampatang kalusugan ng naaayon sa kanilang edad, mga kabreed. Hindi sila yung hindi nila maintindihan ito kasi wala silang knowledge or wala silang karanasan sa ganito. So naiintindihan ko kung minsan ay kakantsawan tayo na uy, pang tinula lang yan, itunulan ay ano na natin yan, sa akin okay lang. Naiintindihan ko sila kasi nilalagay ko kaagad sa isipan ko ang kanilang nagiging sitwasyon at karanasan kung bakit nila nasasabi yung mga ganon. So tayo na medyo may karanasan, tayo na ang mismo mag-iintindi. So ito makita niyo, mga kabreed, ito napaka ano siya, kahit sino, kahit malaki na, anuhan niya na, kahit ang lit-lit niya pa, mga kabreed. Parang ano siya, yung mental ano niya is iba. Tapos ito naman, yun yung isa natin, yun ganon din, mga kabreed. Ito nga, may isa tayo dito na ang lit-lit lang. Ayan, ang lit-lit lang niya, yan ang lit lang yan, kabreed. Pero talo niya yung malalaki na inahin dun. Pag pabayaan natin sila or mali yung pagka-approach natin base sa observation natin, mga kabreed, minsan ito pa yung mga dahilan kung bakit napapasama sila. Pag mali yung pag-a-analyze mo sa sitwasyon, mas napapasama ang mga alaga mo, mga kabreed. Maalaga tayo sa mga manok, mga kabreed, yun na lang ang kaya nating ibigay, yung pag-aalaga may pagmamahal at pagmamalasakit, mga kabreed. Wala tayong kakayanan para maibigay sa kanila ang tamang sustansya at pag-aalaga dahil sa backyard breeder tayo, intindi natin yon. Bumabawi naman tayo sa iba, kagaya ng pagtingin sa kanila na mostly hindi tayo natutulog sa gabi, lalo na pag umulan. Ayan, pag-iingat ba? So ayan sila, mga kabreed. Kunting adjustment lang, tuloy-tuloy lang ako sa paglalathala sa mga pagbabago sa aking backyard, and then pagpapakita sa inyo ng kanilang kalagayan sa pang-araw-araw. Dahil backyard channel tayo, roster ang ginagawa natin. Ito, kahit paulit-ulit, mga kabreed, gagawin natin yan. Ayan, hanggang dito na lang, mga kabreed. Maraming salamat po sa patuloy na pagsabay sa aking munting paglalathala. And then sana po, mga kabreed, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Thank you po.